Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Vince Tings at ito ang episode 6 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to Saints Peter and Paul Parish sa Poblacion, Makati City. Ayan, so napaka-convenient na mga how to go series ko dahil nakakapunta yung mga ibang deboto sa iba't ibang simbahan gamit sa directions na binabahagi ko. Itong how to go series ko ay most likely para sa mga taga-South, pero sa video na ito magbibigay rin ako ng kaunting information para sa mga taga-North. So hindi lang mga taga-South ang makakapunta sa simbahang ito, kundi ang mga taga-North din. At syempre, hindi po tayo gagamit ng private vehicle. Gagamit lang po tayo ng public transportation para makapunta sa simbahang ito. So ang ibibigay kong directions ay gamit ang public transportation at hindi ng private vehicle. Iba kasi ang daan ng private vehicle sa mga public transportation. So ang last note ko naman, alam ko majority sa mga videos ko ay gumamit ako ng PNR. And aware din ako na hanggang January na lang ang PNR dahil aayusin yung PNR para sa North-South Commuter Railways. So basically, yung mga una kong nagawang how to go na mga video, isa lang yon sa mga napakaraming directions o mga how to go na pwede mong gawin. Sa muli po, maraming options na pwede mong gamitin para makapunta sa iba't ibang simbahan. So yung mga videos na ginawa ko ay isa lamang sa napakaraming directions na pwede mong gawin. Swerte lang na itong directions na binibigay ko ay inilalahad ko. So looking forward ako na matahak pa yung ibang directions. Kunyari, gagamit naman ako ng bus sa pagpunta sa iba't ibang simbahan instead of PNR, diba? So looking forward ako na mag-research pa kung paano makapunta sa iba't ibang simbahan. And yung mga nauna kong video, yung sa Ola Marikina, sa Muntinlupa, Santa Teresita, uulitin ko po yun. Siyempre, aalamin ko rin yung ibang directions o yung ibang paraan paano makapunta sa simbahang iyon. So Makati City has two fiestas. On June 29, sineselebrate ng Makati ang kapistahan mismo ng simbahan, which is the Feast of Saints Peter and Paul. At sa susunod na araw, which is June 30, sineselebrate naman ng Makati ang kapistahan ng Virgen de la Rosa de Makati. So muli, ang kapistahan ng Makati City ay June 29 and 30. June 29, Feast of Saints Peter and Paul. At sa June 30, ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Rosa. Additional information, the Virgen de la Rosa de Makati is the only Marian image under that title in the Philippines. So nag-iisa lang ang Virgen de la Rosa sa buong Pilipinas. Vince Tings, is the Virgen de la Rosa de Makati a canonical or a pontifically crowned image of Mary here in the Philippines? Well, of course, yes! Ang Virgen de la Rosa de Makati ay isang canonically crowned image of Mary dito sa Pilipinas. The canonical coronation took place during the Mass at the Plaza Cristo Rey, located right in front of Saints Peter and Paul Parish Church on March 16, 2019. This is making her the only Marian image in the Philippines to be canonically crowned in the year 2019. So pasalamat tayo sa Virgen de la Rosa de Makati dahil hindi naputol ang streak ng Pilipinas sa pagkakaroon ng canonical coronation. So from Nuestra Señora de Aranzazu ng 2017, tuloy-tuloy lang po yan. Meron po 2017, 2018, and ayun nga, 2019, nag-iisa lang, Virgen de la Rosa de Makati. Then ng 2020, meron, 2021, meron din, 2022, meron din, and yes, 2023, meron din. So meron kang tatlong mahahalagang petsa para makapunta sa simbahang ito. Una sa lahat ay June 29, ang kapistahan ng Makati, which is the Feast of Saints Peter and Paul. Pwede ka rin pumunta sa June 30th o yung kapistahan mismo ng Virgen de la Rosa de Makati. At syempre, ang last na petsa na pwede mong puntahan ng simbahang ito ay March 16, which is the canonical anniversary ng Virgen de la Rosa de Makati. So kapag gusto mong pumunta sa simbahang ito ng festive, masaya, maraming pakain, freebies, etc. etc. sa tatlong petsang binanggit ko, kayo pumunta. So that's enough information. Pumunta naman tayo sa directions.
Ang una mong gagawin para makapunta sa simbahang ito ay pumunta ka muna sa Alabang Station ng PNR. So sakay ka ng jeep papuntang Star Mall or ng Alabang. Kapag ang nakasulat sa karatula ng jeep ay Star Mall or Alabang, sakyan mo yon. Huwag kang sasakay ng Susana Heights kasi hindi po siya dadaan sa Alabang or sa Star Mall. So kapag taga South ka naman, may sakayan naman sa Pasita Complex. So ang pamasahe ng jeep from Pasita Complex to Alabang o Star Mall ay 20 pesos. So pagkalagpas ng Star Mall ay bumaba ka na. May makikita kang 7-Eleven at ang parking place ng Sogo. As in, after ng Star Mall ay bumaba ka na dahil kailangan mong pumunta sa T. Molina Street. So pasok ka sa eskinitang iyon, lakad ka lang diretso at pagdating mo sa dulo ay makikita mo yung Riles. Pag nakita mo na yung Riles, kumanan ka para makapunta ka na sa Alabang Station ng PNR. Sa Alabang Station ng PNR, bumili ka lang ng ticket papuntang EDSA Station. So ang Alabang Station papuntang EDSA Station ay 15 pesos. Pagdating mo sa EDSA Station, bumaba ka na. Pagdating mo sa EDSA Station, pumunta ka lang sa Magallanes Station ng MRT. So yung dadaanan mo papunta sa Magallanes Station ng MRT ay may makikita kang park, fountain, and maraming karinderya. So diretso ka lang doon, then sa kaliwa ka, kasi may dalawang daan doon. So yung kaliwa ka lang, sa kaliwa ka lang. Diretso ka lang hanggang sa makita mo yung Robinson, lagpasan mo yun, diretso lang. Mapapansin mo naman kung ano yung itsura ng stasyon ng tren Nasa taas siya, malaki. And makikita mo naman yung tren ng MRT kasi every 5 or 6 minutes, may dumadating namang bagon. So maririnig mo naman yung bagon pag dumadating, di ba? Additional note, so kapag sarado na yung PNR, pwede ka namang sumakay ng bus papuntang Magallanes Station. May mga biyaheng bus na papuntang Magallanes or Ayala Station. Sakyan mo yung bus na yon, mga biyaheng Magallanes at Ayala. Kasi ibababa ka sa Magallanes Station mismo at sa Ayala Station mismo. Sa dalawang yon, Magallanes at Ayala, pwede kang pumunta doon. Pwede mo silang puntahan para makapunta ka sa St. Peter and Paul Parish. At para naman sa mga taga-North, pwede naman kayo sumakay ng bus papunta sa mga MRT 3 stations. Pero kapag may bus na bababa mismo sa Guadalupe Station, mas maganda yon. Kasi sa Guadalupe Station tayo pupunta. So again, kapag wala na ang PNR, sumakay ka ng bus papuntang Magallanes or ng Ayala Station. At para sa mga taga-North naman, pwede kang sumakay sa kahit anong bus basta dadaan sa MRT 3 stations. So pwede yan Santolan, Araneta, Cubao, etc. etc. So going back, pagpunta mo sa Magallanes Station, umakyat ka pa. So gamitin mo yung overpass ng Magallanes Station kasi sa kabila ka sasakay para makapunta sa Guadalupe Station. So pag akit mo ng parang second floor, umakyat ka pa. Basta gamitin mo yung overpass sa taas niya para makapunta sa kabilang station ng Magallanes Station. So pagtawid mo ng overpass, bumili ka lang ng ticket papuntang Guadalupe Station. So ang Magallanes Station hanggang Guadalupe Station ay 16 pesos. Hindi naman matagal ang pagdating ng tren, maghihintay ka lang ng kaonte at makakapunta ka na sa Guadalupe Station. Pagdating mo sa Guadalupe Station, bumaba ka na. Pagbaba mo ng tren sa Guadalupe Station, mag-exit ka lang sa Guadalupe Station. So pagbaba mo ng Guadalupe Station, may makikita ka namang pababang kalsada. So doon ka lang pumunta at may makikita kang maraming jeep. May mga terminal pa nga ng jeep, may mga moving jeep, at meron ding punuang jeep. So makikita mo yon paglabas mo ng Guadalupe Station, maraming jeep doon. So paglakad mo sa kalsadang pababa, ay sumakay ka lang sa isang jeep. Pagkatapos mong bumaba sa Guadalupe Station, ayan po yung Guadalupe Station. Ito po itsura ng bababaan mo. Tapos dumiretso ka lang po sa may mga terminal ng jeep doon. Yan, pinakapila. Sakay ka lang po dyan. Kasi yung biyaheng PRC, Guadalupe Ilalim o City Hall, mas maganda. Pwede rin magtanong ka rin kung dadaan ba ito ng barangay poblasyon. Kaya ayun, tanong ka lang dyan. Punta ka lang sa jeepney station na yun. Tapos tanongin mo kung dadaan ng barangay poblasyon ng Makati City. And you're good to go. Sumakay ka sa jeep na biyaheng munisipyo, Heran, Circuit, Guadalupe, Ilalim, PRC, at marami pang iba. Marami siyang nakasulat. Ayun na ang sakyan mo. Or kahit munisipyo lang ang nakalagay, ayun lang hanapin mo munisipyo kasi dadaan talaga yan sa destination mo. Pagsakay mo sa jeep, sabihin mo na bababa
bumaba ka sa barangay hall ng Barangay Poblacion. So ang pamasahe ng jeep from Guadalupe Station to Barangay Hall ng Poblacion sa Makati ay 12 pesos. Pagdating mo sa Barangay Hall ng Poblacion, bumaba ka na. So ang makikita mo ay isang plaza, ang Barangay Hall ng Poblacion, at syempre ang museo ng Makati. Pag nakita mo na yon, bumaba ka na. So ito yung area na bababaan mo. So ito yung Barangay Hall ng Barangay Poblacion. Ito naman yung Poblacion Park or yung plaza ng Poblacion sa Makati. So ito naman yung museo ng Makati. Actually yung tinatayuan ko is a Barangay Hall. Wait lang, blurred. Yan, Poblacion Hall, Barangay Hall din ng Poblacion Pero dito ka po dediretso. Yan, dito ka po dediretso. Itong street na po to, diretso ka lang po at makakapunta ka na sa St. Peter and Paul Parish ng Makati City. Walang liko, isang diretso, makikita mo na kagad ang napakagandang simbahan ng St. Peter and Paul Parish. Pagkatapos, sa katabi ng Barangay Hall, meron kang makikitang street. Ang pangalan ng street na yon ay DM Rivera. So, pasok ka lang sa street na DM Rivera, paakyat po yung itsura niyan, pataas po yan. Lakad ka lang sa street na iyon at makikita mo na ang simbahan ng St. Peter and Paul Parish ng Barangay Poblacion, Makati City. So, ganun lang para makapunta sa simbahan ng St. Peter and Paul Parish sa Makati City. Ayan, so may gagawin ako na hindi ko ginagawa masyado sa previous videos ko. So medyo tricky yung pag-uwi, okay? I-explain ko kung paano kayo makauwi or paano kayo makapunta sa Guadalupe Station ulit. So baba ka ulit sa DM Rivera, sakay ka ulit sa jeep. Kung saan ka bumaba galing Guadalupe, yun nga yung Barangay Hall, dun ka rin sasakay. So pagbaba mo ng DM Rivera, maghintay ka lang ng jeep. Kahit anong jeep ang sakyan mo, pwede. So sakay ka ng jeep, pagkatapos papuntahan niya lang po o madadaanan niya lang po yung ginamit niyong daan kanina sa pagpunta sa St. Peter and Paul. Then papasok po siya sa isang eskinita. So majority na dadaanan ng jeep na iyon ay puro highway. Pero bigla siyang papasok sa eskinita. Hindi ko ma-recall kung anong pangalan ng eskinita na yun. Basta pagpasok ng jeep sa eskinita na yun ay bumaba ka na. Pagkatapos may maliit na daan doon. Pasok ka sa maliit na daan na yun at makikita mo na ang Guadalupe Station. So quick tip lang, hindi ko po siya ginagawa pero kailangan ko siyang gawin kasi para mag-gets nyo. Pauwi na to guys, so sasakay ka ng kahit anong jeep. Then yung jeep na yon, dito po siya dadaan sa eskinitang itong kanina po ba binibidyo. Ito. So dyan ka bababa sa area na yan. Pagbaba mo dyan, konting lakad ka lang. Lakad ka lang guys ah. Tapos kita nyo tong yung pinasukan ng nakapulang lalaki. Diyan ka po papasok. Tapos paglabas mo dyan, makikita mo yung pagkaliwa mo, ayan, pagkaliwa ni Kuya, makakapunta ka na sa estasyon ng Guadalupe. Ayan, ito po yung area. So basically, yung jeep na ito ay hindi talaga dadaan sa Guadalupe Station mismo. Kasi one way lang ang meron sa Guadalupe Station. So ganun lang, from DM Rivera Street, sakay ka ng kahit anong jeep, pumunta ka sa eskinitang papasukan niya. Pagpasok ng jeep sa eskinita na iyon, bumaba ka lang, then pasok ka sa maliit na daan. May mga karinderya yon, may mga tindahan ng pagkain, mga ulam, at mga accessories. Pasok ka lang sa daan na yon, then kaliwa ka at makikita mo na ang Guadalupe Station. So ang pamasahe from Barangay Hall ng Poblacion papunta ng Guadalupe Station ay 12 pesos pa rin. Once na makapunta ka na sa Guadalupe Station, alam mo na yung gagawin mo dahil na-explain ko na kung paano kayo makapunta. So basically kung paano makapunta, ganun din kung paano makauwi. So dito na nga po nagtatapos ang episode na ito. So yung nakikita nyo sa aking harapan ay mga stampita ng Virgen de la Rosa. So pinapamahagi po nila ito during the June 30th Feast of the Virgen de la Rosa de Makati.
Makati. So swerte tayo na nabigyan tayo ng 3 piraso ng stampita ng Virgen de la Rosa ng Makati. And speaking of which, ito nga po, kung makikita nyo sa aking likuran, ito po ay ang stampita o ang unang stampita na nakuha ko mula sa Virgen de la Rosa de Makati. So ito po siya. So masaya ako na meron ulit akong panibago. So maraming salamat sa iyong panonood. Sana natulungan ko po kayo kung paano makapunta sa simbahang ito. Sana magamit nyo itong travel guide para makapunta sa Saints Peter and Paul Parish. For more videos like this, subscribe kayo, follow nyo yung aking YouTube account na Binstings para mas marami pa kayong videos na katulad nito na mapanood. Para mag-guide ko yung mga Katolikong nais pumunta sa iba't ibang simbahan. Follow nyo rin ako sa Instagram na _Binstings. Kung ano yung pinopost kong picture doon, most likely magkakaroon ng video. And of course, sa TikTok. Follow nyo rin ako sa aking TikTok na Binstings. Yan, dyan po ako nagpo-post ng iba't ibang videos, even yung mga shorts ko po, sa TikTok ko po ina-upload. So, sana ma-follow nyo ang aking mga social media accounts na Binstings sa YouTube, _Binstings sa Instagram, at syempre sa TikTok na Binstings. Kaya sa muli, maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. Viva la Virgen de la Rosa de Makati! Viva!